Magandang tubo ng mais para sa masaganang ngani. Nandito po ang inyong Tita Martha para gabayan po kayo sa inyong pagmaanaisan. Maria, nahal na po ang ating mais. By the way, itong mais na ito is Dekalb 8131S. Ha? Shout out daw! Shout out! Ang mga kasama natin diha, mga howler, tsaka mga labor natin na mababait at masisipag. Yan sila. Shout out daw si Ding Malagasi. Ayun. Ayun, ito na po yung ating mais na Dekalb 8131S. Disclaimer lang po, lahat po ng products na mababanggit ko sa ating video is non-sponsored product. At lahat ng pamamaagi na nababanggit ko po din dito sa ating video are based on our 2 decades of corn farming. Yun po. Ulitin ko po ulit. This is Dekalb 8131S, 120 days after planting. Ito po siya. Yan. Ang Dekalb 8131S dito sa Mindanao is very common. Maganda po ang kanyang tubo dito. This is bali na siya for highland. This is manufactured for highland areas. Dekalb 8131S, bali ang kanyang maturity date talaga is 100 to 110 days after planting. As what I have explained to you before on my previous vlogs, in my previous videos, na 120 days after planting kami nag-harvest kasi po mas tuyo na po at mas konti na po ang moisture ng ating mga mais. Actually, at this stage, less than 20% na po ang moisture content niya. And, kung makikita nyo po, maganda po ang corn cobs ng ating Dekalb 8131S. Yan po. Klaro ba sa inyo? Yan. Bali, after the howling, ipapahinga po na natin sila. And, mag-harvest po tayo sa isang area naman po natin na ang ating mais is Pioneer 42645 PW tsaka Dekalb 8131S. Bali, in the later part of this video, sasabihin ko po kung pila or ilan po ang na-harvest natin sa isang hektaryang maisan. Ayan po. Meron po kasi mga kabayo kaya medyo na-rattle po tayo. Ayan po. Ganito po ang pag-haul sa amin kasi wala po kaming truck na pwede. Hindi po makakasulod dun sa sa area natin yung mga truck. And kung makasulod man, magdodoble po kasi ang gastos natin sa labor kung ang truck po ang ihaw natin doon. Kaya it is much economic, much convenient, at the same time mas barato or mas po kung hauler po ang gamitin natin. Actually, this is per sack, ang natin dito is 10 pesos per sack ang ang tawag doon, ang rate ng ating hauler. Kaya 10 pesos to 12 pesos depende po. Actually, ang pag-haul kasi depende po sa layo ng inyong area. Ang area po namin actually is medyo malapit lang, kaya it's either 10 pesos to 12 pesos per sack ang aming ang singil nila sa amin, which is okay na rin po. Tapos libre po ang pagkain nila, pamahaw and pamiyuto, tsaka pamahaw is breakfast and lunch. Kasama na rin po ang snack namin dyan. Kaya yun po,
Nag-haul na po tayo. Recap po. Nag-haul po tayo ng gi-harvest natin. Dekalb 8131S. And this is 120 days after planting. Ayan po. Since na-harvest na po siya, ngayon nag-haul po tayo. Ang rate po ng haul natin from the area na pinag-harvestan natin ng ating mais is 10 pesos to 12 pesos. Yun po. Ayan po, ito po yung ating mga hauler and labor na laging tumutulong sa amin sa pag mag-harvest po tayo. Ayan po, again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day, everyone.